bayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-18 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024, araw po ng Huwebes. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at siyempre, maging sa iba't ibang panig po ng mundo, tayo po ay netwide at worldwide sa pamagitan po yan ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ. At siyempre, tayo rin po ay napapanood ng live simultaneously sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umaga sa pamagitan po ng pagkabadala ng komento o mensahe sa aming pong Facebook page. Doon po sa comment section ng Facebook Live, ng Facebook page ng DWIZ 882. So kaya po sa aming live feed sa YouTube channel. O kaya po ay magpadala ng mensahe sa aming text line 0999-376-6768. Yun pong binabantayan na low pressure area o namumuong sama ng panahon ng Pag-asa. Batay po doon sa kanilang pinakahuling forecast na inilabas kaninang alas 4 ng madaling araw. Huli po yung namataan sa layo sa area ng Catbalogan City sa Samar. Ayan. At ang LPA po, itong low pressure area, ay nakakaapekto at inaasahang magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Visayas, Bicol Region, Caraga, Marinduque at Romblon. Yung trough ng LPA o yung buntot nitong LPA ay nakakaapekto naman sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Dahil po dyan, yung mga nabanggit na lugar ay posible rin po makaranas ng mga pag-ulan at thunderstorm. Habang hanging habagat naman ang iiral dito po sa Metro Manila, gayon din po sa bahagi ng Bataan, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao at yung nalalabing bahagi po ng Calabarzon at Mimaropa. Localized thunderstorm naman po ang iiral sa nalalabing bahagi po ng bansa. At napag-uusapan po natin itong pag-ulan na nagdadala po ng pagbaha. Ang atin pong makakapanayang mamaya ay mula po sa Barm na isa po sa matinding naapektuhan nung pagbaha po roon. May mga lugar pa rin po, batay po dun sa huling tala ng NDRRMC, ang hindi pa rin po madaanan dahil lubog po sa baha. In fact, tumaas na po yung bilang ng mga individual at pamilya na apektado po ng pagbaha dyan sa Mindanao. Umaabot na po yan sa halos kalahating milyong individual o higit 482,000 yung bilang po ng apektado ng matinding pagbaha. Yan po ay katumbas ng halos 100,000 pamilya o higit 99,000 na pamilya. At batay pa rin po sa datos ng NDRRMC, higit 268,000 yung mga individual na inilikas sa mga evacuation center. At partikular pong apektado ng pagbaha ang Regions 9, 10, 11, 12 at yun pong rehiyon ng Barm. 7 na yung bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 7. 2 ang sugatan habang 1 naman ang nawawala. Yung Maguindanao del Sur po ay nagdeklara na ng state of calamity dahil po sa epekto nito matinding pagbahang ito. At 10 kalsada at 1 tulay yung hindi pa rin madaanan. 4 na mga bayan ang naapektuhan ng power interruption. 1 naman ang may problema sa water supply. At ito ang ating tatalakayin mamaya doon sa ating makakapanayam mula doon sa Barm. At good morning sa iyo, Senator Francis Tol Tolentino. Grabe talaga pag umulan sa Mindanao, matagalan paghapon. So talagang
Paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang yan, taon-taon. Kaya na mangyayari. Galing ako sa Mindanao pa noong isang araw, ganun din, sa Sarangani, sa Cotabato, sa hapon, talagang malakas ang ulan. So, hindi naman dahil catch basin yung area, kundi talaga yung bukod dun sa volume siguro, may mga kalbo na rin mga kagubatan. So, yun siguro nakakapagpalala nun. Ayun ang ano po. Ang mainam naman, Senator Tol, na yung pinapadalang tulong ng pamahalaan, isa po yan sa tinututukan ng national government, tinitiyak po yan ng DSWD. Yun nga lang, Senator Tol, ang problema, may ilang mga lugar, may ilang mga kalsada, lubog pa rin po sa baha. Kaya pahirapan yung pagkapadala po ng tulong sa ilang mga apektadong residente. Kagaya po dito sa ilang barangay sa Pikit, Cotabato. Ayan. Mamaya po, Senator Tol, ay... Update mamaya. Oo. Opo. Kahapon, Senator Tol, mayroon kayong mahalagang tinalakay sa Bicameral Conference Committee. Yung Maritime Zones Law. So sa bicameral, approve na yon. So pagbukas ng Senado, ng Kongreso, aprobahan nila tapos itatransmit na yun sa Pangulo for signature. Batas na yun. Ayun. So, pero maihahabol ba yun, Senator Tol, bago mag-SONA? Yung pagpaglagda? Baka hindi kaya maghapon yun. Kasi ipiprint pa yun eh. Ipiprint pa yun. Hindi naman ganong kabilis mag-print noon. Kung batas yun, lalo na hindi kaya kasi publication pa 15 days. May mga procedure pa, no, Senator Tol, na kailangang gawin yan. Yung Philippine Maritime Zones Act, yung Mungkahing Philippine Maritime Zones Act, yan, napaka-importante po nitong... Hindi na mungkahi yun, tapos na yun. Ay, aprobado na po sa BICAM. Lapas na sa kamay namin yun. Oo. Ayun. Pirma na lang po ni Pangulong Marcos ang hinihintay. At mamaya... I-report muna sa Senado na in-approve na ng bicameral, ganoon din ng Kongreso, tapos napadala sa Malacanang. Ayun, Senator Tol. Okay. At sa punto pong ito ay atin na pong puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Huwebes, ika-18 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024, nilalaman ng ikatlong SONA ni Pangulong Marcos, isinasapinal na inflation lalo sa pagkain. Nangunguna sa mga gustong marinig ng mga Pilipino sa SONA ayon sa survey. DWIZ Balita. State of calamity sa Cavite City idineklara dahil sa malaking sunog. DWIZ Balita. Designated survivor bilang bomb threat pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte. DWIZ Balita. Presyo ng manok sa Metro Manila patuloy sa pagtaas. DWIZ Balita. At Maynila, panglima sa pinakamapanganib na lungsod para sa mga turista. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang talumpati na gagamitin para sa kanyang ikatlong SONA o State of the Nation Address sa susunod na linggo. Ayon po sa Presidential Communications Office, mismo ang Pangulo ang nagpa-finalize ng kanyang talumpati para sa SONA. Samantala, nakatakda rin itong magsagawa ng rehearsal sa Batasang Pambansa, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ukol dito ang PCO. DWIZ Balita. Mataas na presyo at pagpapababa ng presyo ang numero unong nais na marinig ng mga Pilipino sa ikatlong SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay yan sa isinagawang Pulse Asia Survey nitong Hunyo, ilang araw bago ikatlong SONA ng Pangulo, kung saan lumabas din sa survey na pumangalawa
ang pagpapalago sa ekonomiya at paglikha ng trabaho. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, bahagyang bumagal ang inflation sa 3.7%. Sa kabila nito, tumaas pa ang food inflation o pagtaas ng presyo ng pagkain na nasa 6.5% nitong Hunyo. Partikular na ang bigas. Mataas pa rin na halos hindi nagbabago ang presyo mula Setyembre noong nakaraang taon. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, isinailalim na sa state of calamity ang Cavite City matapos maabot ang kabahayan ng nakundami 700 pamilya. Ayon sa city government, ang deklarasyon ay batay sa rekomendasyon ni Mayor Denver Chua at ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang deklarasyon ng state of calamity ay magbibigay daan sa LGU para gamitin ang kanilang calamity funds at magpatupad ng price control sa mga bilihin at serbisyo. Pabibilisin din nito ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at ng pribadong sektor. DWIZ Inusunod Balita. na yun binigyang diin naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro at hindi bomb threat ang pagtatalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor. Ito ay matapos na tanungin sa huling aktibidad nito bilang Department of Education Secretary sa Brigada Eskwela sa Carmen National High School. Matatanda ang pinuna ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi magandang biro ito, lalo na sa seguridad ng Pangulo. Samantala, siniguro naman ni VP Sara ang maayos na transition kay incoming Education Secretary Sunny Angara bago ang kanyang huling panunungkulan bilang kalihim. DWIZ Balita. Patuloy naman sa pagtaas ang presyo ng manok sa mga pamilihan sa bansa. Batay sa pinakahuling price monitoring report ng Department of Agriculture, naglalaro sa 190 pesos hanggang 250 pesos kada kilo ang karneng manok sa Metro Manila. Ayon kay United Broiler Raisers Association o UBRA President Jose Gerardo Feliciano, masyadong mataas ang 250 pesos kada kilo na presyuhan ng karne ng manok. Paliwanag ng UBRA, ang pagtaas ng presyo ng karne ng manok ay dahil na rin sa pagbaba ng broiler stock matapos bawasan ng mga poultry raiser ang kanilang inaalaga ang mga manok na pangkatay para makabawi sa kanilang mga pagkalugi sa nakalipas na mga buwan. Sa ngayon ay nagkakaroon na rin aniya ng panic sa bahagi ng mga producer na nangangahulugang manipis na ang supply ng mga day-old chicks. DWIZ Balita. Meron pala tayong bagong tututukan, Senator Tol, sa ating palengke price monitoring mamaya. Itong presyo ng manok. Tama. Medyo tumaas Mataas pala. Oo, 200, umaabot ng 250 pesos. Oo, mamaya. May problema na naman dyan. Baka meron na naman nagmamanipulate. Oo, mamaya. Malaman natin, Sentol, yung presyuhan sa ating palengke price monitoring. Samantala, panglima naman ang lungsod ng Maynila sa pinakamapanganib na lungsod para sa mga dayuhang turista. Ito ay ayon sa Forbes Advisor Report kung saan nakakuha ang Maynila ng score na 91.49. Batay sa pag-aaral, pang-siyam ang kabisera ng Pilipinas sa mga lungsod na may pinakamataas na crime risk, pang-lima sa personal security risk, pang-siyam sa infrastructure security risk, at pang-12 naman sa digital security risk. Samantala, nanguna naman sa listahan ang Caracas, Venezuela, na sinundan ng Karachi, Pakistan, Yangon, Myanmar, at Lago, Nigeria. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Nag-adapt na ang Ethics Committee ng bagong rules para sa mga ethics complaints, kabilang na ang conciliation process. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Nag-adapt na ang Ethics Committee ng bagong rules sa paghawak ng mga ethics cases o ethics complaint laban sa isang senador kung saan kabilang ang conciliation process. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, ang chairman ng Ethics Committee, sa pamamagitan ng conciliation process, paghaharapin ang nagrereklamo at inirereklamong senador para resolbahin ang issue privately sa harap ng chairman at mga miyembro ng committee. Ito anya ang unang pagkakataon na may patakaran ukol sa conciliation o pagkakasundo.
magiging epektibo ang bagong rules ng Ethics Committee 15 araw pagkatapos ng publication sa newspaper na may national circulation o sa official gazeta. Ang kay Tolentino, naunawaan niya na minsan ay nagiging emotional at nagagalit ang senador kaya nakapagsasalita ng hindi maganda o yung emotional outburst. Pero sa bandang huli naman, naniniwala si Tolentino na pahalagahan nila ang respeto at dangal kaya't mareresolba nila ang hindi pagkakaunawaan sa friendly na paraan. There are outbursts. There are things that probably can be said due to passion and the emotional combustion in a setting, which can probably be clarified in a more friendly atmosphere. At kung nasabi ito, nag-apologize na rin naman yung isa, di ba? So makikita natin kung ano talaga yung lahat naman tayo may kalooban eh. Lahat naman tayo nakakaunawa ng puso sa puso. So baka bago dumating dun sa legal, eh idaos muna natin yung pag-uugnayan ng puso, yung damdamin. Baka yung silakbo ng damdamin ay hindi lang na-control. Diba? Bukod sa ethics complaint ni Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano, sinabi ni Tolentino na may liham si Senator Raffy Tulfo na humihiling naman sa Ethics Committee na mag-issue ng advisory o advisory opinion kung maaari siyang mag-endorso ng produkto. Ito sa Patrol 19, Cely Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Mga pala, Sentol, yan din ang isa sa mga mahalaga mong dinaluhan kahapon, yung sa Ethics Committee. Ay, Yung oo, bago ng itinapos rules. na natin yung rules for publication na yan. At bukod dyan, pagkatapos yan, tumakbo pa tayo ng Tagaytay. Sinamahan po natin ang Department of Health at ang First Lady. Namigay po kahapon ng mga mobile clinics sa 16 na gobernador. Cavite, Laguna, Batangas, hanggang Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte. Kasama na rin po ang Mimaropa. So, takbo po ako ng Tagaytay kahapon bago magtanghalian. Kaya pagkatapos ng hearing, punta ng Tagaytay, balik kagad. Batsada pala, Sentol? Yung mga taga-mountain province naman ng mga mayor ay naghihintay. So, medyo nakakapagod kahapon. At ngayong araw na to, palipad tayo sa mga kababayan natin sa Waray Land, sa Tacloban, para sa isang mahalagang pagtatapos sa isang graduation sa Leyte. Ayun, ayan, Sentol. Yung sa Ethics Committee, Sentol, yung conciliation meeting ay itatakda pa lang pagbukas na ng sesyon. Pagbukas na ng sesyon. Opo, ng Senado. Anong 15 days kasi papublish pa eh. Okay, Sen. Publish yun eh. Oh. Alright, Sentol. Antabayan na natin ang development tungkol dyan. At ito pa, Sentol, yung ating nabanggit kanina, yung tungkol sa Philippine Maritime Zones Act na aprobado na ng Bicameral Conference Committee. Sa ilalim po ng panukala, ito, Sentol, tinutukoy ang maritime zones ng Pilipinas. Sang-ayon po sa panuntunan na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairperson Senator Francis Tolentino, kabilang sa mga salient point na naisama sa BICAM version ay ang panukala kaugnay sa pagsama sa Palawan at sa Philippine Rice. Posible anyang mabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA o State of the Nation Address sa Lunes ang panukalang ito. Binigyang diin ng Senador ang kahalagahan na maipasa ang panukala dahil mapapatibay nito ang karapatan natin sa mga karagatang sakop ng ating teritoryo. Sakaling maging ganap na batas, ito ay magiging maliwanag o magiging malinaw ang boundary ng bansa at kung saan pwedeng mangisda ang ating mga kababayan. DWIZ Balita. So yun ang naging salient, yun ang karagdagang mahalagang dagdag, Sentol, yung... Doon, isang provision na nakalagay talaga doon yung 2000, pinanalo natin 2016 arbitral ruling at pangalawa ay ito yung magsisilbing birth certificate din ng pangalan ng West Philippine Sea sa ibang bansa. Kasi yung West Philippine Sea ay executive order lang yon. So ito ngayon, pag ang ginagamit kasi nung kadalasan sa international,
ay South China Sea. Yun ang nakalagay sa United Nations. So pag na-approve itong batas na ito, nakalagay doon yung West Philippine Sea, 2 sections, isasubmit yun sa United Nations. So magkakaroon na ng international community approval yung pangalang West Philippine Sea. Ayun. Mas na-fortify natin yung pagtawag doon sa pangalan ng West Philippine Sea dahil ganap ng isasama na. Yun na yung birth certificate. Wow. Kasi bininyagan na natin, kailangan lang ipaabot sa buong mundo, ito talaga yung pangalan. Ayun, Senator Tol. Yeah. Tawag South China Sea pa rin, di ba? Kaya yes. nalilito, di ba? Yes po. Kahit sa arbitral ruling, South China Sea din po ang gamit na pangalan. Yes. So ngayon, liliwanag yan. Ayun. Magkakaroon ng international recognition. Yan. Correct. Ayun, Sentol. Samantala po, tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng impilan. Mga proyektong magsusulong at susuporta sa ideya ng innovation ng mga Pilipino isinusulong ng pamahalaan. Detalye ng balita hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Hinihikayat ng pamahalaan ang mga individual na merong idea ng anumang innovation o inobasyon na magsusulong ng development o mapapakinabangan ng bansa na lumapit na sa kanilang tanggapan. Sa press na special, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na meron na silang Technology Business Incubation Program para sa mga universidad. Meron silang granting aid proposal para din sa mga research o project leaders. Ang kulang anya sa ecosystem na ito ay ang suporta sa simula pa lamang o sa pagbuo pa lamang ng mga bagong ideya. Dito anya papasok ang Innovation Hubs o iHubs ng ahensya. Ito naman ang programa ng DOST na ibinababa sa mga probinsya upang suportahan ang ideya ng innovation ng ating mga kababayan at upang tignan kung ubra at maaaring maisakatuparan at ma-commercialize. Layo ng programang ito na pondohan o ilapit sa research ang mga ideya na kinakikitaan ng potensyal upang masigurong ang innovation sa bansa at mailabas sa Pilipinas ang mga gantong produkto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpinang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng impilan. Philippine at US Armies higit pang pinaigting ang cybersecurity cooperation. Detalye ng balita hatid ni Jopel Peleño. Lalo pang pinalakas ng Philippine Army at US Army ang kanilang cybersecurity cooperation kasunod ito ng naging pagbisita ng Philippine Army delegation sa US Army Network Enterprise Technology Command o NETCOM headquarters sa Fort Huachuca, Arizona, USA. Mainit naman ang naging pagtanggap ni NETCOM Commanding General Major General Christopher Eubank sa delegasyon ng Philippine Army na pinangunahan ni Deputy G6 Colonel Wendell Frederick Rebong. Sa aktibidad na ito, nagkaroon ng palitan ng kaalaman at best practices ang mga eksperto ng US at Philippine Army. Naniniwala si Colonel Rebong na higit nitong mapahuhusay ang mga hakbang ukol sa cybersecurity at mas mabibigyang proteksyon ang mga asset ng dalawang hukbo. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pa yan, yung cybersecurity, Senator Tol. Sana mabanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA sa Lunes. Correct. At malayo pa tayo rito. Malayo pa tayo. Oo. Very prone. Yung DICT na lang, Sentol, kamakailan lang, napasok yung kanilang systems. So, kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi kailangan din ng pondo yan, Sentol, dahil mahal yung technology, di po ba? Pondo at saka tao na train. Yes, Kahit opo. may pondo ka, kung wala ka naman taong gagawa, ay mahirap. Oo Walang nga po. Hindi Oo. nagsana training. Mahaba kasi ang pag-aaral niyan, taon. Taon yan, hindi yun. Sige, ikaw na head ng cybersecurity. Hindi kung wala kang skills, paano yun? Yun po. Sa yung ibang mga law enforcement agency natin, Sentol, may yung division doon ng cybersecurity, Sentol, 7 lang ang bilang nila. Pero hawak nila yung buong Pilipinas at araw-araw hindi talaga nawawalan ng mga nagrereklamo. Kalimitan ng mga reklamo nila nahack yung kanilang bank account o sila ay nabiktima ng scam. Kaya yan po yung kailangan talaga na mabigyan ng na mapaghusay ang ating kapasidad pagdating po sa cybersecurity.
Ayun po, Sentol. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:28 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at Sentol. Bigyan daan muna natin itong mga sumusubaybay sa atin, Sentol, sa Facebook page. Ayan. Good morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Gayon din po kay Nelson Malinaw, Kiko Rivera at Jason Abulencia. Ayan. Mga sumusubaybay sa atin, Senator Tol, sa Facebook. Yan. Meron din sa YouTube. Mamaya bibigyan daan natin yung mga nagmo-monitor sa atin sa YouTube channel. Ayun. Hindi sa TV, pero may tawag sa akin ngayon, wala raw, pa-check natin sa technical, wala raw Ayun. picture sa TV. Teka, baka lang si Sentol ay walang monitor. Ay, hindi, may tawag sa atin, wala daw picture Ayun. sa TV. Anyway, Lahat kayo, ang ating inaantabayanan, ayun, si Senator Tol sa production side, yan, pa-coordinate lang. Wala yatang monitor si Senator Tol. Inaantabayanan natin yung opisyal mula sa BARM na ating makakapanayam ngayong umaga para kamustahin yung lagay ng ating mga kababayan doon sa BARM. Kasi meron ng tumataas yung bilang ng mga nasawi dito sa malaking pagbahang ito, malawakang pagbahang ito sa Mindanao. Pero ito, Cecil, tuloy-tuloy ito eh. Apo, oo nga po. Meron na yung nangyari last year at merong area talaga dyan sa BARM na nabanggit ko kanina, parang catch basin. Yan yung itanong natin Oo, sa tagapagsalita nila kung ano yung naging intervention after 1 year. At ito na, Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang Cabinet Secretary at tagapagsalita po ng BARM, si Sir Asnin Pendatun. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Cecil at saka Senator Tol. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Usapang Tol, isang maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sir. Assalamualaikum. So, mangungumusta kami dun sa latest update natin dun sa mga binaha sa BARM? As of the latest report po kagabi, Sentol, ang ating pong affected families ay nasa 133,839 na po. And this is spread across the 441 barangays ng BARM, specifically ho sa probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, at saka po yung ating special geographic areas. Unfortunately, meron po tayong casualties kung saan 8 po yung namatay, 2 po yung missing at ongoing po yung search and rescue operation ho nito, at 23 naman po yung injured. As to the number of houses damaged ho, we have recorded na meron po tayong 524 na houses na damage, 143 po dyan ay partially damaged at 301 po yung talagang totally damaged. We were able to provide na po, Sentol, Ma'am Cecil, yung mga initial assistance sa mga majority ho ng ating affected families through provisions of wellness goods, relief goods, medicine, tsaka mga emergency kits. So we are monitoring dahil ho, as to the report, ngayon po maglalandfall pa yung LPA na minomonitor ho ng ating Emergency Operations Center. Ang pinaka-ado ho talaga, Sentol and Ma'am Cecil, yung pong ating mga farmers. At kung matatandaan ho natin, the past few months, ang iniinda ho natin lahat, gayon na rin ho sa region, is yung pong epekto ng El Nino, yung tagtuyo, kung saan mga farmers and fisher folks din po natin yung apektado. This time around, sila pa rin ho, gawa ho ng mga damage na farmland at yung reported damages na ho natin in terms of our agri-fishery ay nasa 155 million yung equivalent niyan. And ang hectares po niya na covered ay nasa 8,007 hectares po yung damage na crops. At 126 naman po na mga fish pond owners yung pong apektado yung kanila pong nabuhay. So in view of this, aside po dun sa mga initial needs po natin,
ng ating po mga affected families sa Santol. We are also providing ho yung mga medium to long-term na tulong sa ating po mga kababayan, gaya po ng mga cash forward, no, at yung mga mental and psychosocial interventions para ho makatulong doon sa kanila kung pagbangon eventually out of this crisis. Ho. Sir, yung bang areas na affected ngayon ay pareho din doon sa mga areas affected last year? Many of the areas ho affected last year nung STS pa affected din ho ngayon dahil ho Sentol gawa ho yan partly one of the reasons is yung pong natural na topography ho ng areas, especially in Maguindanao, in special geographic areas, dahil natural catch basin ho yan. So yung pong mga tubig baha, for example, na manggagaling o nanggagaling sa ibang probinsya, gaya po ng Bukidnon, dyan po naturally talaga yung daan niya, palabas na ho yan ng dagat ng Moro Gulf. Yung sa Lanao del Sur ho, dyan ho dumadaan. Na-exacerbate ho this time around, gawa ho nung mga landslides na na-report 4 days ago ho. So, out of those reasons, plus yung pong mga human factors na rin ho, gawa ho nung, for example, structures, yung housing na itinayo in vulnerable areas ay hindi pa ho natin completely na-relocate. So yun po yung mga extremely affected ngayon. And what we have noticed for the past few years ay talaga kung lumalala, gawa na rin ho siguro manifestation nung kinakaharap po nating global warming and climate change so Sentol. So mixture of reasons, meron pong because of the natural topography at meron din pong mga human-induced because of the structures, no? At allegedly meron din pong mga dapat pa pong tignan na reasons yung pagre-release din ho ng mga dams, no, ng kanilang baha to prevent yung damage ng dam. Kaya nga lang po ang nagiging byproduct naman ho niyan ay makaka-contribute ho doon sa ating pong pagtaas ng floodwaters. So, yung area last year, pareho rin this year. So, wala po tayong ibang plano para hindi lang ma-mitigate itong, kasi baka next year meron na naman magkaroon ng relocation at yung mga long-term na solusyon natin dito, sir. Meron na po actually comprehensive plan para ho dyan, Sentol. This was consolidated dun sa Danao na basin plan, Dutch basin plan, para ho ma-mitigate yung effects dahil nga perennial problem ho ito. We've been experiencing this for the past few years and decades na ho. This time around, dahil na rin po dun sa napapansin nating pagbago dun sa climate systems ho natin, mas exacerbated nga ho siya. Yung pong plano, ang kailangan ho, yung implementation na ho niyan. Comprehensive naman ho yung plan. It's just that yung pong implementation ho nun would need yung participation by in ng iba pa pong regions at saka iba pa pong provinces. And, So, hopefully, kailangan na rin po ng national government support nito? yes po, kailangan po. Kasi pag ibang regions, kasama na, di ba? Correct po, Sentol. So, kailangan po natin yung tulong kasi yung part ho nung plan na within the regional government ay nasisimulan naman na ho yun. Say, for example, yung pag-dredging doon sa mga areas na kailangan pong i-dredge at yung pag-relocate ng mga families na located doon sa dinadaanan ho talaga ng tubig baha through the housing of the regional government. Continuing po yung pag-address ko natin noon. But there are aspects of it. Say, for example, Sentol, yung pag-release ng dam waters in the other provinces, yun po dapat coordinated. No? Dapat meron pong synchronization. Dahil nga sa amin din yung bagsak niya eventually. Anong specific dam sa kabilang province? Anong dam yun? Yung pong... Yung pong sa may Agos ho, sa may... areas na kung saan ho situated sa Bukidnon at ang ano po niyan is yung sa Lanao del Norte. Magkakaroon tayo ng Interparliamentary Congress Forum. Yes po. Kailan ba? Dadalo ako dun eh. Malapit na yan. Ito bang July yan?
Yes po, Sentol. Hopefully, isa din po yan sa pwede po nating Yan, base matignan. ko yan, nakadalo ko doon para mapag-usapan sa forum na yon. So maghaharap dito ang Kongreso at ang BARM. So nandun din si Chief Minister Murad at nandun din ako. Nandun din si Senate President. So para mapag-usapan na natin yung mga long-term solutions dito. Lalong-lalo na yung kailangan ng national government intervention. Yes po, Sentol. Malaking tulong po yun. At would like to also share na meron na rin pong mga assistance na nagmula po sa ating pong national government. At kahapon po, during the meeting of the Bangsamoro Cabinet last night, na iparating din ho yung ongoing na meetings with the national government para ho matulungan at maabot pa po natin yung ibang mga areas na hindi pa po naabutan ng tulong. So keep safe. Paabot mo na rin yung sinabi ko kay Chief Minister at sa mga kasamahan ninyo sa inyong gabinete at mga members of parliament. Cecil, may tanong ka pa? Ako, wala na muna. Apo, ang ano ko po, Sir Asnin, yung Maguindanao del Sur ay nagdeklara na po ng state of calamity. May iba pa po bang lugar dyan sa BARM na napipinto rin pong magdeklara ng state of calamity? As of the last night ho, ang Maguindanao del Sur yung bago pong nag-declare ng state of calamity. But Ma'am Cecil, that technically ho, the region is still under the state of calamity. Dahil ho, yung previous ho na proclamation ay effective siya until July 29 unless extended. So yun po yung isa sa mga napag-usapan nung cabinet meeting ho kagabi, yung pag-declare nung or pag-extend or pag-declare ng panibagong state of calamity. This time around, ang basis naman ho is because of the pagbaha or ating pong La Nina. So meron na lang po kami hinihintay kasi under the law, the region can declare ho state of calamity. So meron na pong at least 2 provincial declaration ng state of calamity. So far, meron pa lang pong isa. But technically, we're still under state of calamity ho until July 29. So by then, kapag ho may another province ho na mag-declare, which is likely the case, Para ma-extend then the ho. region will ultimately declare po yung state of calamity. Ayun, Considering na rin po yung advice ho ng experts na coming weeks and probably months ay baka ho ganito pa rin ho yung ma-experience ho natin. Alright. Po, lastly, sir, may ilang mga barangay po sa Pikit, Cotabato, lubog pa rin daw po sa baha, kaya pahirapan po yung pagpadala ng tulong. Ayun po. May monitoring po kayo doon, sir? Yung sa Pikit ho, meron po kasi mga barangays dyan na under the BARM, the Special Geographic Areas. Yung po ay nabutan na po natin yun ng tulong, especially yung mga nakalagay ho or nakasituate sa evacuation centers. Pero meron po kasing mga kababayan ho natin that despite of the situation chose to stay dun ho sa kanilang mga bahay. So yun po yung today, continue po natin yung pag-roll out ng ating po mga distribution ng mga relief assistance. So may directive na rin po si Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim na unahin po yung mga hindi pa naabot kahit ho they're not in the evacuation centers. Kasi understandable naman ho yung iba na ayaw ho talagang umalis because of to protect na rin ho yung kanilang properties at saka yung source of livelihood nila. So, papunta ho tayo doon, magpo-provide ho tayo ng mga assistance. Okay po. Marami pong salamat, Sir Salamat, Pendato. Cabinet Secretary Mon Asnin Pendato ng BARM. At magkita-kita tayo, sinabi ko, doon sa BARM Congress Forum. At in the meantime, tututukan po natin yung mga developments dito sa inyong lugar at kung paano makakatulong ang national government. Thank you po, Sentol, Ma'am Cecil. Maraming salamat po. Salamat, magandang umaga po. Narinig po natin ang Cabinet Secretary ng BARM at yung sa mga nangyayari ngayon sa baha doon sa Maguindanao. At sabi ko nga kanina, catch basin. Pero mga kailangan talaga ng long-term intervention, solution. Kasi kung hindi, taon-taon ganito yan. Yes po, Sento. Taon-taon ganito yan. Ganitong buwan din next year. Yan din ang pag-uusapan. Yes. So, dapat talaga masolusyonan ng mas maaga pa. Kasi last year, ganyan din eh. Kaya sinabi niya, same yung place eh. Ninadagdagan pa, nag-expand pa. So, yun din siguro yun, ipakawala ng tubig sa dam, yung lakas ng buhos ng ulan na
ay taon-taon na siguro mangyayari yan. Kasi hindi naman natin maiwasan ang ulan. Ang kailangan, maihanda natin yung mga kababayan natin sa bahan na maging ligtas sila. Ayun. Yes, Sentol. Yan, magbabalik po tayo, Senator Tolentino, sa ating pong programa. Samantalang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:51 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin, Sentol, ang presyo ng mga bilihin. Naku, magkano kaya yung presyo ng manok? Kasi kanina, dun sa balita natin, Sentol, umaabot yung ng report 250. yan, 250. Oho. Tingnan natin yan. Ine-establish lang natin yung ating communication kay Sheena Tamayo, Sentol. Saan bang palengke siya ngayon? Pasay City pa rin. Oo, Pasay City pa rin. Wawi Market. Sa Taft Avenue, nadayo ka ba dito, Sentol? Sa Wawi Market, Taft Avenue. Ito matandaan yan. Kung sa, baka malapit na rin yan sa mga kartimar. Gano'n? Aho. Apo, baka malapit yata to sa LRT station din, Sentol eh. Kasi Taft Avenue lang eh. Ayun, malaman. Papunta na rin ng ano yan. Papunta rin na rin ng airport, yung mga dulo na, pinaka-dulo-dulo na yan. Malaman natin kay Sheena Tamayo. Yan, inaantabayanan lang natin, Sentol. Tsaka yung ating minomonitor araw-araw na presyo ng kamatis at luya. Yun. Nababanggit, Sentol, yung presyo. Yan yung, ayon dun sa Pulse Asia Survey, yung inflation sa pagkain. Yung kanilang... Buong mundo naman yan. Actually, totoo po. Opo. Yung inflation din ang pinag-uusapan eh. Yes, Sentol. Monitor ko yung mga speeches doon sa National Convention ng Republican. Inflation din ang pinag-uusapan. Mga grocery items. Aho. So, worldwide talaga yan. Yes ang problema. po. Last year, matindi yung problema ng UK sa inflation, Sentol eh. Talagang tumaas ng husto. Magpapalit din ng Prime Minister sa France. Inflation din yung pinag-usapan. Tanong mo kay Dick Villanueva pag nag-i-interview tayo, di ba? Sa Paris. Hindi siya natatangi sa Pilipinas, ano po? Yung iba, sinasabi pa, yung gera sa Ukraine, yung presyo ng trigo, ng wheat, di ba? Yes, opo. Doon ang ma-deliver. So, lahat-lahat na yon, di ba? Ayun. So, karamihan naman ng mga manok din. Yung mga manok din galing sa Europa. Epektado na rin lahat. Yun. So, yan ang malalaman natin. Wala pa si Sheena? Andyan na ba si Sheena? Si Sheena Tamayo? Tinatawagan pa po, Sentol. Mukhang mahina yata yung signal dun sa kanyang kinaroroonan. Ayun, pero... Kaya cellphone na lang, oo. Apo. Oo nga, kahit boses na lang. Oo, phone patch na lang. Oo, phoner na lang tayo para maihabol natin sa ating nalalabing minuto. Ayan Phone patch na kung hindi niya ma-set up. Pero meron na rin meron na rin tayong token winner eh. Si Sir Edgardo Emuslan, isang meat vendor. Meat vendor. Sayang, nakuha natin sana yung pananaw niya sa presyo ng manok. Wala pa rin. Apo. Hindi na natin maipapasok sa Sheena? Hindi na raw. Hindi ma-establish yung communication. Sabihin lang natin yung mga vendors natin sa WOW. Anong pangalan? Wawi Market. Pasay City. Sa Taft Avenue. Bukas. At makukuha natin yung live feed dyan. Apo. Pero pag ganyan, dapat plan B, telephone na lang. So, yung panalangin mo, Cecil? Yes po, Senator Tol. Bago tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, narito po muna ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A quote to live and share. As you get older, you will start to understand more and more that in life, it's not about what you look like or what you own. It's all about the person that you have become. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Have a great day ahead sa ating mga taga-subaybay. Ito po si Senator Francis Tolentino, yung mga kababayan natin sa Leyte,
Magkita-kita po tayo mamaya, nasa Tacloban po ako, at yung mga kababayan naman natin, kahapon sa Cavite, maraming natulungan, at bukas po, nasa Cavite ulit tayo, para po doon sa isang event naman para sa ating masisipag na health workers. So kasama natin si Governor John Vic Remulla. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po muli si Senator Francis Tolentino. Magkita-kita tayo bukas sa Usapang Tol. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.